May mga lugar sa Pilipinas na kilala dahil sa ganda nito at may mga lugar naman na kilala dahil sa katahimikan nito. Ang Mount Marami sa Cavite ay isa sa mga bundok na sa unang tingin ay payapa. Isang ordinaryong destinasyon para sa mga mahilig umakyat. Isang lugar na puno ng tanawin, hangin at kalikasan. Ngunit sa likod ng katahimikan nito, may mga kwentong hindi maipaliwanag. Sa paanan pa lamang ng bundok, may mga kakaibang pakiramdam na agad na nararamdaman ng ilan. Hindi ito takot, kundi isang uri ng bigat. Bumibigat ang pakiramdam ng mga taong pumupunta dito. Parang may presensya na hindi nakikita, ngunit naroon. Habang nagsisimula ang pag-akyat, unti-unting nawawala ang mga karaniwang tunog ng kagubatan. Walang huni ng ibon, walang galaw ng maliit na hayop. Tanging tunog lamang ng hangin ang maririnig. At habang lalong lumalalim sa bundok, mas lalong bang nagiging tahimik ang paligid. May mga pagkakataon na ang umaakyat ay napapansin na ang daan ay tila nagiging pamilyar kahit hindi pa nila iyon narating. Parang paulit-ulit ang puno, pareho ang hugis ng mga bato, pareho ang direksyon ng hangin. Parang paulit-ulit lang silang dumadaan sa dinadaanan nila noong una. Sa ganitong mga sandali, may mga pakiramdam na tila umiikot lamang ang isang tao sa isang lugar kahit patuloy siyang naglalakad pasulong. May mga nagsasabing may mga bahagi ng bundok kung saan biglang nagbabago ang temperatura. Mula sa init ng araw, nagiging malamig ang paligid. Isang lamig na hindi pangkaraniwang. Isang lamig na hindi galing sa hangin, kundi tila nagmula sa lupa mismo. Kasabay nito, may mga nararamdaman ng kakaibang presensya. Hindi nakikita, hindi marinig, ngunit malinaw na nararamdaman. Parang may nakatingin sa kanila. Sa ilang pagkakataon, may mga umaakyat na nakakaranas ng kakaibang sensasyon ng pagkaligaw. Hindi dahil wala silang kaalaman sa direksyon, kundi dahil ang mismong daan ay tila nagbabago. Ang mga markang iniwan sa puno ay biglang nawawala. Ang mga landas ay nagiging hindi pamilyar. At ang mga hakbang ay tila bumabalik sa pinanggalingan. May mga ulat din ng mga aninong nakikita sa gilid ng paningin. Hindi malinaw, hindi matukoy ang anyo, ngunit sapat upang maramdaman na hindi nag-iisa ang isang umaakyat dito. Sa tuwing sinusubukan itong tignan ng direkta, nawawala ito. Parang hindi ito kailanman naroon. Sa gitna ng bundok, may mga lugar na tinatawag ng ilan na dead zone. Mga bahagi kung saan tila humihinto ang buhay. Walang tunog, walang galaw, walang kahit anong palatandaan ng buhay. Sa mga sandaling ito, ang oras ay tila bumabagal. Ang bawat segundo ay nagiging mabigat. At ang bawat hakbang ay parang kasamang pag-aalinlangan. Sa tuktok ng bundok, matatagpuan ang isang malaking bato na kilala bilang Silyang Bato. Isang natural na formasyon na tila isang upuan na nakaharap sa malawak na tanawin. Dito inaasahan
ng marami ang ginhawa at kasiyahan. Ngunit para sa ilan, kabaliktaran ang kanilang nararamdaman. May pakiramdam na parang may nagmamasid sa kanila. Isang presensya na hindi nakikita, ngunit hindi rin nawawala. Sa paglipas ng panahon, may mga kwento ng mga umaakyat na hindi agad nakakabalik. May ilan na natatagpuan sa ibang lugar na hindi nila inaasahang mararating nila. May ilan na nagsasabing may mga oras na hindi nila maalala kung paano sila nakarating sa isang partikular na bahagi ng bundok. Ang mga ganitong pangyayari mananatiling walang malinaw na paliwanag. May mga paliwanag rin na ang bundok ay tahanan ng mga nilalang na hindi nakikita ng pangkaraniwang mata, mga bantay ng kalikasan, mga presensya na dapat di gambalain. Ayon sa ilan, ang paggalang sa bundok ay mahalaga. Ang pagiging tahimik, ang pag-iwas sa hamon o pagyayabang. Dahil sa lugar na ito, hindi lahat ay tinatanggap. Habang papalubog ang araw, mas lalo pang nag-iiba ang pakiramdam sa bundok. Ang liwanag ay unti-unting nawawala. Ang mga anino ay humahaba. At ang katahimikan ay nagiging mas mabigat. Sa ganitong oras, mas maraming nakakaramdam ng hindi maipaliwanag. Mas malinaw ang presensya. Mas malapit ang pakiramdam ng hindi nakikita. Ang Mount Marami ay nanatiling isang lugar ng puno ng kagandahan at misteryoso. Isang bundok na hindi lamang sinusubok ang lakas ng katawan, kundi pati ang tibay ng isip. At sa huli, may isang bagay na sinasabi ng ilan na nakaranas ng umakyat dito. Hindi lahat ng nararamdaman ay dapat ipaliwanag at hindi lahat ng lugar ay handang ipakita ang lahat ng lihim nito. Dahil sa bundok na ito, ang katahimikan ay maaaring hindi lamang katahimikan at ang pag-isa ay maaaring hindi totoo.